ang ating mandamos na na-file sa Supreme Court through Supreme Court e-portal ay ginawa lang natin last Friday. At talagang wala po itong preparation, makikita ninyo. At pasensya na sa short notice na binigay namin sa inyo. Dahil kailangan lang talagang maibahagi natin sa ating mga kababayan, sa taong bayan, ang kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Bigyan ko lang po kayo ng maikling brief tungkol dito sa ating pinal na mandamos, pero bago ko gawin yan, ipakilala ko muna sa inyo ang ating mga kasama rito sa panel natin. Si Brother Dato Benji Along, ang ating UBI chairman sa Mindanao, at si General Romeo Purkis, ang ating chairman founding convener ng ating United People's Initiative. At si Colonel John Galang, ang ating internal affairs, at ang Muslim Mindanao natin na affairs natin na nag-handle si Dato Alan. So brief, bakit natin ginawa itong mandamos? May tatlo lang po tayong prayer. Doon na po tayo sa prayer para alam po natin kung ano yung ating hinihiling sa ating Korte Suprema. Ang pinagmulan po nito ay yung mga lumalabas po na issue na mga throwback na napapanood natin. So kung nag-i-issue ng tamang mensahe ang Malacanang, tamang comments rin ang makukuha nila. Kapag maling message ang kanilang pinalabas, common sense will dictate, maling comments rin ang makukuha nila. So ganun lang po kasimple yan, at para matapos na po lahat ng haka-haka, gumawa na po, nag-initiate ang United People's Initiative through our legal counsel at through the approval ng ating founding chairman, General Romy Pukis, na mag-file ng mandamos sa Supreme Court. Ang hinihiling natin, ang prayer natin, the petitioner respectfully pray for timely and expeditious issuance of a writ of mandamus compelling respondents to disclose the true state of the physical and mental health of the President pursuant to Section 12, Article 7 of the Constitution. Number 2, ordering the President to undergo and publicly disclose the result of a hair follicle drug test. Number 3, directing respondents to issue regular, accurate, and timely medical bulletins in the event of any condition that may affect his capacity to govern, and last, grant such just and equitable reliefs. So masaya tayo at ang Pangulo ay malakas. Masaya po tayo niyan na malakas siya at nakikita natin. Pero hindi po sapat iyon na malaman ng taong bayan. Ang gustong malaman ng karamihan para ulitin ko matigil na yung haka-haka, yung ma-disclose yung talagang kanyang state ng kalusugan, at manggagaling po ito sa kanyang doktor, at pwede po ang Korte Suprema ang humiling sa kanila na ilabas na ito once and for all para matigil na lahat ng mga maling comments na nakikita rin ng administrasyon, at na mali talaga na sabihin nila na yung nagpapakalat ng news ay taong bayan. So nagiging reactive lang yung taong bayan, kaya mali yung ibang comments kasi mali yung napanood nila. Kung tama yung napanood nila, tama rin yung comments na makukuha nila. So yun po ang purpose ng ating mandamos, at it's about time na ang Pangulo talagang mag-subject na siya sa hair follicle test para matapos na lahat ng issue at haka-haka. Dahil napakasimple lang, kung ikaw ordinaryong driver, ordinaryong employee, bago makapasok sa trabaho, kailangan mag-undergo ka ng drug test eh. So how much more ang isang presidente natin para matapos na ito. At marami pang issue. Bakit nagka-problema ang bansa natin ng malalim? Dahil nakikita naman natin, yung leader na inaasahan natin, talagang yung direksyon na tinataha, nagtataka pa siya. Bakit raw ganito ang bansa natin? Napapanood nyo naman yan, nababasa ninyo. Ganyan ang kanyang delivery ng statement. Nagtataka siya, bakit nagkaganito ang bansa natin. Alam po natin na kahit anong organisasyon, maging ito ay pribado or pampubliko, lagi po yung leader, hindi pwedeng mawala yung kamay, yung kanyang kaalaman doon sa nangyayari sa kanyang organisasyon. Common sense po ito. Presidente ka ng bansa. Billion ang intelligence fund mo. Tapos sasabihin mo sa taong bayan, hindi mo alam bakit nangyari ito.
So common sense yan. Doon tayo nagtataka eh. So para matapos na ang lahat, nag-file kami ng mandamo sa Supreme Court at sana yung wisdom ng Supreme Court is pa-i-deliver yung hinihingi ng taong bayan. Hindi po natin kahilingan yan. Uulitin ko po sa inyo. Ito pong pagpapile namin ay kahilingan ng karamihan ng ating mga kababayan. Kahilingan rin ito ng ibang active military para po malaman ninyo. Kahilingan nila. Hindi naman po pwedeng sila yung magsabi na, Pangulo, magpa-drug follicle test ka. They will not do that, definitely. So, inaasahan nila na mag-subject na para matapos na rin kasi napakadelikado sa isang bansa na nakakaranas ng krisis ngayon na ang nagdi-decide hindi matibay ang kanyang stand sa pagprotekta ng ating soberenya at kung paano niya bubuhayin yung taong bayan sa kabila ng krisis na nararamdaman ng buong mundo. Presidente ka eh, pwede mong i-veto kahit na anong batas na meron, pwede mong baguhin, pwede mong ibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan at ng bansa natin. Napaka-critical. Sinasabi nga natin, sabi ng ibang nakausap natin ng mga estudyante kahapon from Pamantasan, Lyceum, mga kabataan, nagtatanong rin sila eh, bakit ganito yung bansa natin? Kasalanan ba ng taong bayan? Sabi ko hindi. Hindi sir, ay binoto ng taong bayan sila. Sabi ko mali. Hindi sila ibinoto ng taong bayan. Sila ay selected ng machine sa COMELEC. So huwag niyo sisihin ang taong bayan. Walang safe sa eleksyon kahit sa 2028 hanggang ang proseso sa COMELEC, diabolical process sa COMELEC is ganyan. Walang safe kahit na Inday Sara, kahit sino pa, Lenny Robredo, walang safe hanggang yung process sa COMELEC is ganyan. Bayaran. So hindi siya elected ng taong bayan. Huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Huwag niyo natin sisihin sarili natin. Kung yung totoo lang na elected natin ang naupo, hindi tayo ganito. Mapa-local or national man yan. So doon po tayo nagmumula. Para matapos na ito, kailangan ang Pangulo magpakita siya ng lakas. Tumatakbo na siya eh. Nakita natin eh. Di ba kahapon tumatakbo, nag-jumping jack siya. So palagay ko, kaya na niyan tumakbo papunta sa drugs testing center. Colonel John Galang. Palagay ko, kaya niya nang tumakbo eh. So kaya niya nang patunayan na talagang hindi siya gumagamit ng droga at wala siyang sakit, kaya niyang i-reveal ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. So ibibigay ko po yung ating mikropono sa ating founding chairman, kay Major General Romeo Pukis, para magbigay ng pahayag at kay Colonel Galang at sa ating dalawang chairman from Mindanao. At pwede na po tayong magtanong at sasagutin namin po lahat ng katanungan ninyo sa abot ng aming makakaya. Ito po yung pagkakataon, wag po kayong mahiya, itanong niyo po yung dapat itanong. Itanong niyo yung gusto niyo malaman, sasagutin po namin ito ng buo at walang panliling lang. Kung ano lang yung nangyayari sa bansa natin, maging tanong man ito tungkol sa anuman sektor ng ating lipunan nakakaranas kagaya ng ginagawa ni Congressman Lian Libiste ngayon, na gusto niyang ibaba yung value-added tax. Marami pong paraan kung gugustuhin, maraming dahilan kung ayaw nilang gustuhin. General Romy Pukis, sir, the floor is yours. Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, mga kasama. Maraming salamat din kay Captain Ray Valeros, ang ating Secretary General ng ating kilusan, samahang United People's Initiative. Iulitin ko lang at i-emphasize yung mga nabanggit niya tungkol dito sa rason bakit ang United People's Initiative ay nag-file ng ito, petition for writ of mandamus. Nabanggit niya, of course, yung mga dahilan, yung mga issue, yung tatlong issue. Of course, sa amin, sa United People's Initiative, kinukonsider naming malaking issue ito at urgent issue dahil this involves national security. Dahil yung mga nakaraang mga araw, by the way, nag-file kami nitong writ na ito, itong petition na ito, noong Biyernes, okay, sa Supreme Court. Marami kasing mga nababasa nyo naman, nalalaman nyo sa social media, mga haka-haka, yung mga spekulasyon, diba? mga pagdududa doon sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Okay? Dito, meron din lumalabas na
yun nga, pabalik-balik daw sa ospital, maluba daw kalagayan niya, na-confine siya. Yung iba, mayroon pa nga nagsasabi, baka namatay na, huwag naman sana. Pero para, ang problema doon, hindi nga, walang transparency. Hindi nasasabi ng maayos sa mga taong bayan yung tunay na kalagayan niya sa kalusugan, yung physical as well as yung kanyang mental state. Kaya nga kami sa United People's Citizenship, sabi ko nga ay nag-file ng petition na ito. Okay? Dahil meron pa nga lumalabas dyan na dahil siya ay incapacitated, hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo, nag-appoint daw ng acting president na yung acting president ngayon ay ang executive secretary, Secretary Ralph Recto. Sa aming pananaw, hindi po tama yun kung totoo man yun na in-appoint siya as acting president. Dahil wala naman po sa constitution yun eh. Wala po sa batas yun yung mag-appoint ng gano'n. Kasi meron tayong constitutional succession. Nakalagay po doon sa ating konstitusyon, di ba? Pagka incapacitated ang presidente o may sakit siya, dapat i-disclose sa mga taong bayan yun. Nandun yun sa Article 7, Section 12 ng ating konstitusyon, nakasama dito sa ating petisyon, na responsibilidad ng ating pamahalaan na i-disclose o ilahat sa taong bayan yung tunay na state o kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Kaya precisely ito yung ginawa natin para once and for all, mawala yung mga haka-haka, wala yung mga spekulasyon, wala yung mga ano, kasi nga pagka totoo yun na siya ay mayroong incapacity at hindi nabibigyan ng tamang aksyon yung sinasabi ng ating konstitusyon, marami mga vested interest groups na pwede mag-take take advantage. Diba? May acting president na executive secretary, yung mga iba pang grupo dyan na gustong mag-take over, it will cause instability. Hindi lamang instability, kundi maaring source ito ng kaguluhan sa bansa natin na ayaw natin mangyari. Lalong-lalo na ngayon dahil meron tayong krisis. Okay? Yung United People's Initiative ay kasama dyan. Sumasama kami dyan sa mga kababayan natin galing pa ng Batangas. Nakikisama ang UPI dyan sa liwasan. Kaya nga dito ginanap itong press conference na ito dahil kasama tayo dyan sa yung katabing natin, yung liwasan. Mga 2 minutes lang dito. So tayo ay nakikisa hindi lamang dito sa kahilingan ng ating mga taong bayan, mga kababayan, para dito sa true state of physical and mental condition ng ating presidente, kundi tayo rin ay nakikisa sa panawagan na ang pamahalaan dapat ay ibaba ang presyo ng langis. Kasi pagka hindi pwede ang presyo ng langis, hindi lamang langis na napakataas ang presyo, kundi pati lahat na ng mga produkto, lahat na ng mga bilihin ay mahal din, lalong-lalo ng pagkain, mga serbisyo. Kasi kaya ito rin ang pinapanawagan namin na sana ang pamahalaan sa magitan ng ating Pangulo na sana ay maganda yung kanyang physical and mental health ay gampanan yung tungkulin. Again, na talagang dapat pababain. May krisis tayo pero may mga pamamaraan para may baba yung presyo ng ating mga langis at mga iba pang pagkain tulad ng pag-abolish o pagre-reduce ng excise tax sa VAT. Pagka ginawa yun ng Pangulo ng ating pamahalaan ay bababa yung presyo ng ating mga langis, mga pagbilihin, okay? So hindi lamang yun ang pwedeng gawin ng Pangulo o gobyerno. Pwede rin actually posisihin talaga yung pagkaganitong krisis. Nasabi naman doon na empowered ang presidente, empowered ang gobyerno na talagang posisihin yung mga magkanong import price, magkano ang selling price, magkanong profit o ganansya ng mga oil companies na yan. Okay? So, pwedeng ganun yun para talagang mapigilan yung profiteering o yung pagtataas ng mga presyo
dahil dito sa krisis na ito. Kasi ang mangyayari yan, samantalang yung mga taong bayan ay naghihirap. Yung mga iba umiiyak, lalo yung mga tsuper na wala nang maiuwi sa kanilang pamilya. Meron namang iba dyan ay lalong yumayaman dahil dito sa krisis ng oil na ito. Kaya ito nga, nakikisa kami, hindi lamang dito sa call for the revelation of the state of the physical and mental health ng ating Pangulo, kundi dito rin sa panawagan ng mga taong bayan para ibaba yung presyo ng ating langis at iba pang mga bilihin. Yun lamang po. Thank you. Maraming salamat, Sir Major General Romy Bukis. At ito yung sinasabi ni General na kung malamya, kung walang matibay na state ng kalusugan ng isang leader, lahat ng desisyon na gagawin niya, maapektuhan talaga ang taong bayan at kasama itong crisis nating nararanasan. So bigyan po natin ng pagkakataon ang ating Internal and External Affairs Chair ng United People's Initiative, Colonel Jonathan Galang. Thank you, Sir Ray. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Babalikan ko lang po para po dun sa kaalaman ng ating mga kasamahan ngayon dito at saka dun po sa mga nanonood sa inyo ngayon. Yung pong pinakatitulo ng ating petition for mandamus. Ang GR number po nito is GR number E-05799 for mandamus under Rule 65 of the Rules of Court. At ang petitioners po ay kami as UBI, led by our lead convener and chairman, si Major General Romeo Bukis, sir. At ito po ay ang respondents po natin ay ang Office of the Executive Secretary in his capacity as information gatekeeper of the state of health of President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., si Secretary Dave Gomez, and Undersecretary Clarissa Angeles Castro Sichum. Kilala niyo naman po siguro yun. So sila po yung ating respondents dito sa petition na ito. At ang title po ng ating petition ay Urgent Petition to Compel Faithful and Immediate Implementation of the Constitutional Mandatory Duty to inform the public about the serious illness and state of health of the President of the Republic of the Philippines under Section 12 of Article 7 of the 1987 Constitution. So, gaya nga po nung nabanggit na, napakarami po kasi ng mga haka-hakang lumalabas. Kami po sa UPI, minarapat po namin na yung mga katanungan na yon ay gawin natin lehitimo at legal na pamamaraan. Kaya po kami nag-file ng mandamus. Para po yung mga tanong na naririnig natin sa tri-media at saka sa social media, anong estado ng kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, yung kanyang mental state. Ang dami pong lumalabas. So ito po yung lehitimong tanong ng bayan. Kami po nagtatanong in behalf ng taong bayan, in behalf ng mga Pilipino, para po masagot sa proper venue at sa legal na pamamaraan yung mga katanungan na sinasabi po nung ibang mga officials ngayon sa government na sabi, purveyor of fake news. Mga ganun na naririnig natin. So ito na po yun. Ito po yung lehitimong tanong ng taong bayan. Kaya sana po, ini-expect po natin sa ating Korte Suprema na sana po din ay matugunan po ang ating petisyon. Marami po tayong mga kinakaharap na challenges ngayon dito sa ating bayan, lalo na po itong oil crisis na nangyayari. Marami pong dapat na maaksyonan. Hindi po pwede yung puro rehash o puro mga recorded video yung nakikita natin. Ang gusto po natin makita yung nakakausap natin, nararamdaman natin, natatanong natin, napamunuan. Hindi po pwede yung puro pa-release sa media, pa-release sa social media. Kailangan po yung nakakausap natin.
Sabi po, okay ang kalusugan. O di sagutin po ito ng legal na forum para po once and for all masarahan na po, matakpan na po, maklose na yung issue sa true state of health ng ating presidente. Tulong po itong ginagawa natin actually sa administrasyon dahil tayo na po yung nag-initiate para masagot sa tamang pamamaraan yung mga katanungan ng taong bayan. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel John Galang. Sir, at bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kapatid sa Mindanao kung tumutugma yung kanilang concern doon sa ating ginawang pagpapile ng writ of mandamus sa Supreme Court. Brother Dato Benji. Maraming salamat kasama kapatid na Ray. Humihingi po ako ng pahintulot sa ating chairman, Major General Romeo Bukis, na maghayag din kami ng konting kung ano ang nararamdaman namin sa Mindanao. Alam mo, nakakalungkot talaga yung nangyayari sa atin. Kumbaga sa mga anak, hindi natin alam ano ang nangyayari sa tatay natin. Pwede ba yun? Kailangan pang magmanikload tayo para malaman natin ano ang kalagayan niya. Yun ang masakit. Alam mo, hindi na ito usapin legal eh. Usapin ng katotohanan na ito. Pero pasalamat tayo sa pamumuno ni Major General Romeo Bukis kasi in-exhaust niya yung lahat ng avenue para kung sakaling mag-decision tayo, ginawa nating lahat. So kami sa Mindanao, naghihintay lang kami. Actually, bago ako umalis kahapon, nag-meeting kami. Gusto talaga namin mag dito. Kaya lang, yung layo ng lugar namin, sasakay ka pa ng eroplano, barko, o magbabaylan ka. So ang napagkasunduan namin doon, hihintay namin kung anong sasabihin ng national. Ready kami doon. Meron na tayong 3,000 mga pwede nating immobilize sa South Cotabato, then mga 2,000 mga kasama natin sa North Cotabato na kung ano ba ang iutos ng national chairman natin, yun po ang gagawin namin. Papasalamat din ako na na-witness ko ngayon yung nangyayari sa atin. Alam mo, minsan naisip ko, kasalanan din ang maging mabait eh. Yan ang nangyayari sa atin, sobrang bait natin. Alam na natin, inano na tayo ng yung dapat na tutulong sa atin. Bakit ganito? Kaya, ay pag-comment ninyo kasi yan ang damdamin namin sa Mindanao. Pasalamat sila dahil binigyan kami ng barn na walang nagagawang tulong yung barn, nakakasira pa yan sa amin. Dahil ang presidente na ginagamit lang yung So, magkaisa tayo. Dapat tama na ito. Tuldukan na natin itong nangyayari sa atin. Hindi lang tayo ang kawawa, yung magiging anak natin. Ngayon, kung nararamdaman lang ninyo yung nararamdaman namin sa Mindanao, siguro talagang puputok ang dibdib niyo sa galit. So hindi ko napatagalin yung sasabihin ko kasi talagang nagiging emotional ako sa nangyayari sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dato Benji. Bigyan natin ng pagkakataon. Ang isa pa sa nakakaunawa kung ano yung nangyayari talaga sa Mindanao, bakit apektado sila, ang ating mahal na kapatid, Datuan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating Major General Romeo Bukis at ating mga kasamaan dito, malaki pong pagkakataon nito na may lahat namin ang aming mga salubin bilang kinatawan ng Mindanao, UPI Mindanao. Katulad po na sinasabi ng aming chairman na si Dato Benji, doon po sa amin sa Mindanao, hindi lang sa inyong kaalaman, yung mga kasaysayan namin doon sa Mindanao.
So ngayon po, katulad ng aming panawagan sa administrasyon, sa kasalukuyang pamahalaan ngayon, na hindi naman kawalan sa kanila na may lahat ang katotohanan kung ano ba talaga ang kalusugan ng ating presidente. Para po mawala yung agam-agam na marami, lalo na ang taong bayan, na talagang malusog ang presidente, kaya pa niyang pangatawanan ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Alan. So ngayon po binibigyan namin ng pagkakataon sa bawat isa sa inyo na nandito na magtanong tungkol dun sa ating ginawang aksyon sa Korte Suprema. Narinig niyo po lahat ng legal process ini-exert natin through the leadership ng ating mahal na founding chairman, Major General Romy Pukis. Lahat po ng hakbang ng UPI is naaayon sa legal process at ayun po yung panuntunan na aming sinusunod under ng UPI. Lagi po tayong non-partisan, niyayakap natin kahit anong political colors mo, basta naniniwala tayo sa pagbabago na gusto natin sa bansa natin. At non-violence po, hindi po natin sinusuportahan yung violenteng pamamaraan at lagi po nakaangka tayo dun sa ating batas. At sabi nga ni Dato Benji kanina, minsan pag naiisip natin yung katotohanan, hindi na ito usapin ng at labanan ng legal. Kasi yung mga taong dapat nagpapatupad ng batas, sila yung unang sumusuway. So kapag wala na tayong mapuntahan, hindi na natin maasahan ang executive branch, hindi na rin natin maasahan ang legislative branch na pinagmulan ng lahat ng anomalya, na okay lang sa executive branch, at ang ating judiciary na huling bastion natin, huling sandigan natin bilang taong bayan, kaya doon tayo sumulat sa kanila. Hindi naman lahat, pero yung iba sinasabi na nababayaran rin, at ang pinakamasaklap na katotohanan, nagagamit nila ang kapulisan at kasundaluhan para takutin ang taong bayan. Kaya po nagpapasalamat talaga kami at nagkaroon tayo ng isang leader at mga co-convenor ng United People's Initiative na mga retired military. Kasi ang pwede lang kumausap sa mga active at totoong nakakaintindi sa mga active, policeman or armed forces, walang iba kundi mga retired. So naiintindihan namin bawat isa, nirespeto namin bawat isa. Huwag po tayong magalit ng 100%. Yung magdamdam, normal lang. Huwag tayong magalit ng 100% ng todo-todo sa ating kapulisan. Huwag tayong magalit sa ating kasundaluhan. Sila po, nag-iisip rin kung ano nangyayari sa bansa natin. Pero hindi po pwedeng manguna sila. So hinihintay nila yung aksyon ng taong bayan na angkla pa rin sa legalidad. At baka maaari, nararamdaman natin, sumuporta sila sa atin. So bago ko po ibigay sa inyo yung pagkakataon, paalam ko na rin po sa inyo ang ating chairman, ang ating lead convenor, General Romeo Pukis, is sumulat na po at i-deliver po namin mamayang hapon na humihingi po kami ng second round face-to-face meeting sa ating Chief of Staff ng Armed Forces kay General Romeo Browner. Pangalawa po ito, kasi para sa kaalaman ng lahat, yung una po natin pag-uusap last year, ikaharap po natin si General Romeo Browner, ang ating Chief of Staff ng Armed Forces, at kanyang battle staff. Pag sinabi nating battle staff, mga senior generals from J1 to J10, kaharap po namin sila at ang pinag-usapan po namin, problema ng bansa natin. Wala pong inilihim at sumagot naman po sila. At ito yung pagkakataon na kailangan magharap uli yung mga retired at saka mga active para pag-usapan, mawala rin yung haka-haka na ibinabato nila sa United People's Initiative na gumagawa tayo ng mga hakbangin na hindi naaayon sa batas. Gusto natin klaruhin ito. Mananalo tayong lahat kung may open tayong pag-uusap, maging sa kabilang bakod at sa ating mga mamamayan. Ipaparating natin yung gusto ng ating mamamayan doon sa mga namumuno. Lalo na sa pamunuan ng ating Philippine National Police at ng ating Armed Forces of the Philippines. Napaka-importante kasi nakikita naman natin, nagagamit sila sa maling pamamaraan ng mga politiko na may mga vested interest.
So pwede po nating simulan ng pagtatanong. May microphone po doon, pwede niyo pong ipasa na lang. Pakilala po muna kayo bago po yung inyong katanungan. Ito. Wait, isa. Diyan na sa inyo. Ay, pwede na yan. Pwede yan, isa. Yung isa dito sa kabila, para hindi na kayo tatawid-tawid. Ang question ko po ay Chet Gatchalian from Billionaire News Channel. Ang question ko po is, kasi di ba sinasabi na the burden of proof lies on the accuser. So ano na po ba yung nakikita ninyo ng mga visible signs na masasabi ninyo na, okay, he's not feeling well? Or are we just relying sa sinasabi sa mga comments na AI lang to, na ganito lang to? Kahapon po, di ba, nakita niyo naman na tumakbo-takbo. So, is there a proof or kahit po observation na lang ninyo, baka nagbago yung visual presentation ng presidente, kaya kayo nagpa-file ngayon for mandamus? Kasi di ba, the burden of proof lies on the accuser. Second po, ano po yung move na maaari namin asahan sa inyo after this? Confirm ba lang pupunta po kayo sa Supreme Court? Thank you po. Una, simplihan natin yung kasagutan para nasa same page tayo lahat. Unang-una po, tayo ay masaya na malakas ang Pangulo. Malinaw po yan. Ngayon sa sinasabi natin na ano yung proof natin na masasabi natin na wala siya sa kanyang peak na kalusugan. Dahil na rin sa mga posting sa social media na nakikita natin at napabasa natin ang mga artikulo. Pero hindi po tayo nagbabase ron. Ang United People's Initiative, hindi po nagbabase sa social media. May mga tao po tayo sa grounds. Nagtatanong po tayo doon sa mga nurses, sa mga janitors ng St. Luke's. Nagtatanong rin po tayo doon sa mga taong nakakakita. Kasi ang United People's Initiative po, dahil po mga retired militaries, alam po natin yung tinatawag na word na validation. Colonel Galang, alam yan, General Romy, na mahirap tayong magsalita na wala tayong basihan. Hindi po ganun ang United People's Initiative. May basihan po tayo. Ngayon yung basihan natin, ilalabas po natin yan doon sa tamang forum at tamang pag-uusap para yung legalidad na poproteksyonan yung both ends. So, doon sa pangalawang tanong naman, ano yung next hakbang ng United People's Initiative? Kung mapapansin ninyo, maraming nagsasabi na kami kasi hindi kami reactive. Pag reactive ka lang, pag may nangyari tsaka kagagawa ng bagay, that is too late already. Maaring may nangyari ng hindi maganda sa ating lahat. At hindi rin tayo proactive. Ang proactive now is a dying measure. Ang ginagawa po ng People's Initiative, we are being predictive. Pinipredict na po namin kung ano yung posibilidad na mangyayari base sa pagtatanong sa mga sektor ng lipunan. At doon kami gumagawa ng aksyon. Kagaya nito, pasensya na po ulit kayo, mabilisan. Pinail namin ng Friday. Bakit ngayong Monday lang tayo nagharap-harap? Kasi inintay pa po namin yung GR number. Ibig sabihin, katibayan na natanggap na ito at nailagay na ito doon sa kanilang listahan sa Supreme Court at maaaring ipatawag tayo anytime, maaaring mag-convince sila en bank para pag-usapan ito. So inintay po natin at lumabas lang ito, Colonel Galang, kahapon lang, kagabi. So kaya tayo ngayon nag-decide. So ang hakbangin ng People's Initiative, lahat po ng galaw, maging ito ay galaw man ng anumang kulay politika, sinusuportahan natin, basta meron tayong common denominator. Ang common denominator natin sa pagkakataong ito, kaya paalam ko na rin sa inyo, nag-uusap kami nila General El Rio, nila Sir Edwin Fernandez, na parte ng ating United People's Initiative. Kung mapapansin ng iba, sasabihin nila, liberal sila General El Rio, sila Sir Edwin Fernandez, nag-uusap-usap kami. That is the only way to resolve the problem sa bansa natin. Hindi pwedeng tayo mag-usap-usap at magbatuhan lang tayo sa social media na kung ano-ano, na walang katapusan. Kaya nga, ang suggestion, ang ginagawa ng People's Initiative, mapapansin ninyo, pag may basher sa amin, automatic binablock namin. Hindi kami nag-i-engage. Kung mag-engage man, piling-pili. Ba't namin binablock? Kasi kung pa-block natin lahat ng negative thinkers, mapupunta lang sila sa isang side, magkakasama, for negative sila. At
gaganda yung buhay natin. So hindi mo kailangan patulan yung social media, lalo na sa kalusugan ng Pangulo. Huwag na papatulan yan. Kasi nga sabi nila, yung AI talagang pag pinanood mo siya, napakalapit niya sa katotohanan. So kahit sino, malilin lang. Yung mga nababasa namin naman natin, huwag na kayong magka-cut and paste tapos isi-share ninyo. Kung hindi nyo alam pinagmulan nung balita, buhay pa ba siya, totoong tao ba siya? Lalo na kung mga fake accounts o walang pagkakilanlan. So yun po yung mga hakbangin ng United People's Initiative para maitama itong nangyayari. At sana hindi ito yung katapusan ng ating pagharap at pagtatanungan dahil gagawin namin itong open sa bawat isa para yung totoong kasagutan talagang makukuha ninyo. At bigyan natin ng pagkakataon si General Romy para sagutin pa. May dadagdag pa siya. Okay, bilang isang organisasyon, ang United People's Initiative ay hindi direktahang inakusahan ang Pangulo na may sakit. Precisely, kaya ginawa natin itong petition dito sa Supreme Court dahil nga doon sa mga lumalabas sa media, yung mga haka-haka, spekulasyon, kung ano pa diyan, na kung saan ito yung source ng instability at maaaring kaguluhan. Kaya ito, nag-file na tayo ng petition para i-compel ng Supreme Court base sa ating batas, base sa ating Constitution, kung ano yung tunay o real state of physical and mental health ng ating Pangulo. Yun ang objective dyan ng United People's Initiative. Okay? Kaya kung in-approve ng Supreme Court, just in case itong aming petition at i-compel yung executive na ilahad ang tunay na state of physical and mental health ng Pangulo. Ibig sabihin, para sa taong bayan, mawawala na yung mga haka-haka, spekulasyon, saka mga instability na yan. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you. Doon sa tanong, yung burden of proof. Ang burden of proof po, nire-require natin sa isang kaso. Impeachment man yan, criminal case. Ito po ay isang legal inquiry. Petition po ito, hindi po ito kaso. Kung hahanap po tayo ng burden of proof, dapat po kaso ang i-file natin. Hindi po tayo nagkaso. Nagtatanong po tayo ng legal sa Korte Suprema. So yung pong tanong na yung burden of proof, baka siguro po nasa maling konteksto. Kaya po tayo nagtatanong, hindi po tayo nagkakaso. Para marilinaw po tayo doon, this is not a criminal or an investigative case. This is a legal inquiry. Para po klaro tayo sa lahat. As to the next steps, nabanggit na po ni Sir Ray, siguro po, saka na idagdag na lang namin yung iba as we go along. Salamat po. Next question. Sir, good morning at magkahawig lang itong tanong namin. Biyahe ni Benji, vlogger, at ang tanong ko, so hindi lingid sa ating kalaman kamakailan lang, no, tagtag sa social media, paghahanap sa Pangulo. Bigla na lang siyang lumabas at nagtatalon-talon. Sapat na ba yun para paniwalaan ng taong bayan yung pagtatalon-talon na yan? Yung tanong mo, kapatid, ay tanong ng milyong Pilipino. Ilang araw siya, kung aming natatandaan, April 1 or 2 yung last appearance niya. Sa aming pagkakaalam. Tapos bumilang ng 5 araw, 6 na araw, wala talagang lumalabas. At sa pagitan noon, nung wala siyang appearance, mapapansin natin, puro throwback videos, mga articles ang lumalabas sa mainstream at saka social media. Ito po, pag-usapan na natin ng malalim. Napakaganda ng tanong mo para maintindihan natin. Sa normal na kaisipan ng isang tao, makikita natin yung pattern. Ano yung pattern na yun? Magkakasunod kasama yung mainstream. So, alam nila na throwback ito, nag-share rin yung isang mainstream ng throwback, nag-share ng throwback, puro throwback sila lahat. So, pattern, naka-pattern talaga yun, yung ginagawa nila. Ngayon, brother, hindi sapat yun na ilang araw siyang nawala, tas bigla siyang lumabas, nagtalon-talon. Ang kailangan natin is legal proof. Hindi yung
aliwin tayo. Aliwin. Na lumabas siya at tumalon-talon, na aliw na tayo, okay pala yung Pangulo, tumatalon-talon siya. So, kailangan natin yung legal statement. Executive branch, kailangan i-practice nila dahil sila yung panuntunan, sila yung example. Actually, sila yung breaking point ng legislative at saka ng ating judicial branch, yung executive. Kaya may veto power yung president. Hindi ba pwedeng once and for all maglabas na sila ng legal records ng Pangulo na nanggaling sa medical doctors na sinasabi na maayos ang Pangulo? Actually, pwede naman nilang pikein yung result noong medical sa kanilang network, sa kanilang isang maleta lang yan. Pwede nang pituor ang Pangulo. Alam ko, nag-a-agree tayong lahat. Pwede mong pikein ang iyong state ng kalusugan. Pwede yan. Pwede mong pikein ang iyong nararamdaman ay hindi mo pwedeng pikein yan. Kung may nararamdaman ka, may nararamdaman ka. Kung may sakit ka, may sakit ka. Hindi mo pwedeng pikein yan. So sa atin, nakaangkla tayo doon sa katotohanan lagi na hindi sapat sa atin, sa normal na kaisipan, na wala ang Pangulo ng ilang araw, maglalabas sila, talon-talon siya, malusog na, tapos na ang boxing. Manahimik na tayo, malusog siya. Hindi ganun kasimple yun. Kasi may kinakaharap tayong crisis. Hindi pwede na ang isang Pangulo na nawawala, biglang lalabas, magdidesisyon na naman ng bigla-bigla, kawawa ang taong bayan. So, finality sa tanong, hindi tayo satisfied, kaya tayo nag-file ng request sa Supreme Court ng writ of mandamus para ilabas yung tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. At bago tayo magpatuloy, salamat at dumating ang ating legal counsel. Ang dahilan kung bakit nakapag-file tayo, ang ating president ng United People's Initiative, siya po ay isang lawyer at siya po ay retired general ng ating armed forces, si Attorney General Virgil Garcia, sir. The floor is yours, sir. Good morning, sir. Good morning sa inyong mga kasama. Magandang umaga sa inyong lahat. Tama po yung sinabi ni Captain Ray. Natutuwa tayo na nagpakita siya kahapon, kagabi actually, na siya fit. Tumatakbo, nagja-jog at tagahamon pa. Hamunin ko sana 100 push-ups in 1 minute. Kaya ko ba yun? Okay yun, maganda yun. At least, mababawasan yung ating agam-agam na ang Pangulo ay hindi katulad nung nauulat, hindi katulad nung napapag-usapan na kumakalat. Ano po. Pero, kailangan po natin ng official health bulletin. Kasi po ang Pangulo possesses vast executive power. Na siya po ang may control ng the whole executive, the whole bureaucracy, siya ang pinuno. Maliban doon, siya ang commander-in-chief ng ating Armed Forces of the Philippines. Siya rin, sa kanya rin nagmumula ang foreign policy, lahat po yan. Ngayon, kung siya po ay hindi okay, at bigla-bigla na lamang tayong magugulantang sa kanyang kanyang kalusugan, at pagkatapos ay magkakaroon ng emergency, hindi po kayang panindigan ng OIC yung ganong klaseng sitwasyon. Wala pong OIC, wala pong caretaker. Ginagamit lamang po yan ng araw dahil yung presidente is just one phone call away. Siya pa rin ang magdidesisyon. Yung po kasing appointment ng OIC o acting president na wala sa constitution, wala sa constitutional line of succession, wala pong visa yon dahil it does not also carry with it presidential discretion. Hindi po pwedeng mag-command ang OIC in case of an emergency dahil sa hindi siya ang commander-in-chief. Ang commander-in-chief yung Pangulo, at kung wala yung Pangulo, yung pangalawang Pangulo. Kinakailangan po ang transfer of power is seamless. Wala pong patid. Ang ibig sabihin, kailangan ito ay tuloy-tuloy, kaya ipinapaliwanag sa ating saligang batas, Section 12, Article 7, kung malubha ang kalagayan ng Pangulo, kailangan ipaalam sa ating lahat. At kung malubha ang kalagayan ng Pangulo, kinakailangan pasumpain ang pangalawang Pangulo bilang Pangulo para mayroong automatic transfer of power, hindi mapuputol, hindi mapapatid.
at kailanman hindi tayo mapapariwara dahil ang desisyon na balido manggagaling lamang sa opisina ng Pangulo, acting president na vice presidente man siya o Pangulo natin, doon lamang maaaring magmula ng legal. Ngayon, kung halimbawang ang kanyang karamdaman ay dumating sa panahong talagang malubhana, sinasabi ng Section 8 ng Article 7, in case of death, permanent disability, removal from office, or death, kailangan manumpa agad ang pangalawang Pangulo. Ngayon, kung ano po ang mangyayari sa ating Pangulo, kinakailangan po ang unang-unang makakaalam bago ito ay sa publiko ay ang Vice Presidente. At kinakailangan po pagka-inform mo sa Vice Presidente, Madam President, Madam Vice President, the President is, okay, huwag natin sabihin yun. Pero alam niyo na ibig sabihin, or the President is seriously ill, he is permanently incapacitated, he is comatose. Yung mga ganong bagay, you have to assume as President, mag-o-oath na po agad ang ating Vice Presidente para tuloy-tuloy ang exercise of executive power, hindi po yun kinakailangan maputol. So, balik po tayo doon sa ating mandamos. Ang mandamos natin stays. Kahit na po siya nakapagpakita ng lakas. Tumatakbo eh. Tumatalon eh. Kailangan po yung medical bulletin galing sa kanyang opisyal na doktor. At meron pa po kaming hiling doon. Yung hiling po namin isa pa, mag-hair follicle test po siya. Yan. Yung po ay importante dahil yung mental capacity, hindi lamang physical ability ang inahanap natin sa Pangulo, kundi pati mental capacity. Alam po ninyo, pagka matagal na kayong gumagamit ng droga, kaya maraming yung mga drug addict kung sumaksak, napakadami. Nag-hallucinate yun. Tingin niya sa lola niya, diablo. Tingin niya sa lola niya, nakaratay na, nakahiga na, at pinagsasaksak pa niya kasi tingin niya, buhay pa yung kanyang kalaban. So, ang nangyayari naman, hindi ko sinasabing gano'n ng Pangulo. Sinasabi ko lang is there is also a possibility when you are prolonged user of drugs. Pag mayroong mabigat, mahirap na desisyon, magba-back out ka. Magtatago ka sa cabinet at hindi ka magde-decide. Ayaw po natin ang ganong sitwasyon na mangyari sa atin. Gusto lang po natin, wala po tayong sinasabing gano'n ng Pangulo. Sinasabi natin, kailangan po namin ng assurance, mag-hair follicle test ka po, bigyan mo kami ng medical bulletin ng iyong actual state of health para po mapanatag ang bayan dahil kayo ay okay. Baka po gusto niya magpakita sa atin, di sabayan natin ang takbo. 1 kilometer muna. Salamat po. Maraming salamat. Salamat, UPI President Attorney Virgil Garcia, Retired General. Sige po, yung magtatanong pa po. Sir, dagdag ko lang muli po ang stand po ng UPI, ano ko na in behalf of our Chairman, General Romy Pokis. We stand for constitutional succession. Hindi po kami personality driven or personality based. Kung sino po yung sinasaad sa konstitusyon na dapat, karapat-dapat at legal nahahalili, doon po kami nakasandal. Ulitin ko po, we are not into a personality-driven position in the UPI. We are for a legitimate constitutional successor. Para po klaro for the record. Salamat, Colonel John Galan, sir. Sir, yung ganitong pangyayari at nakikita natin sa social media, yung ganon rin, yung executive secretary yung nangunguna sa mga pulong-pulong nila. So, hindi ba pwedeng makikialam yung Supreme Court na mag-obliga? Attorney Virgil, sir. Pakiulit nga. Nakikita natin yung pagkawala ng ilang araw ng Pangulo at nagkaroon ng mga pulong-pulong, di ba? Yung executive secretary yung
nangunguna sa mga pulong. So ang tanong ko, yung Supreme Court natin, di pwede silang makialam na mag-uobliga na kung sinong pwede nang hahalili. Alam po ninyo, ang ating Korte Suprema, makakaakto lamang pagka mayroong justiciable issue. Pagka mayroong reklamo at nakita nila na ito ay kinakailangang aksyonan, kinakailangang desisyonan, saka lamang sila makikialam. Ang Executive Secretary po natin ay head ng mga cabinet secretaries kasi siya yung Executive Secretary. Ano po, kumbaga sa ordinaryong, sa kumpanya po, sa kumpanya siya yung Chief Operating Officer. Siya po ang nagpapatakbo para sa Pangulo. Para yung Pangulo ay makakonsentrate doon sa mga mas mabibigat na nagampanin ng Pangulo. Yung everyday, day-to-day management ng opisina ng Pangulo, yung Executive Secretary po talaga yon. Ano po? Pero kahit na po siya, tinatawag na Little President, kahit po kailan, hindi siya magiging Pangulo. Kailangan po yung talagang binigyan natin tayong mga taong bayan, yung pinagkatiwalaan natin ng powers ng Pangulo at yung pwedeng mag-succeed, yun lang po talaga ang uubra. Hindi po pwede yung OIC caretaker o acting president, executive secretary. Wala pong ganon sa ating saligang batas. Kaya nga po sinasabi namin, lahat tayo lalo sila, yung mga matataas na opisyal, nanumpa silang puproteksyonan nila, pagtatanggol nila, susundin nila ang ating saligang batas. Ay ano ngayon? Bakit? Anong nangyayari? Bakit kaliwat kanan ang pagbastos sa ating saligang batas, ang hindi pagsunod sa ating saligang batas? Dapat po tayong mamamayan mismo, talagang ipaalam natin na tama na po yung ginagawa ninyong yan. Gusto namin ngayon, ito po, mandato ng saligang batas, utos ng saligang batas, may karapatan ng taong bayan malaman ang tunay na katayuan, kalagayan ng iyong kalusugan. Ipaalam mo po sa amin. Yun ang kailangan namin, hindi yung jogging. Pwede ka mag-jogging sandali Pwede kang magpa-jumping dyan ng konti na you look okay. Tuwa po kami, ay okay ang presidente. Very good. Magandang pakiramdam dahil ay okay pala, hindi naman pala totoo yung mga nababalita Okay yun. Kaya lang merong mali kagabi, napansin nyo ba? Yung kanyang bulletin na babasahin, sabi niya, babasahin ko yung bulletin. April 14, kagabi niya binasa yan. Kahapon. April 13 lang kahapon. Ha? Kinorek na. O di okay pa rin. Di ba? Kinorek na nila Nagkaroon ng mali. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero, medical bulletin, galing sa doktor mo, medical records, pakita natin. May mga sinumpaan po yung mga doktor hindi yan pwedeng magsinungaling. Lalo-lalo na kung kalusugan, kalagayan ng Pangulo, ang ating pag-uusapan, ay pag nagsinungaling siya, nako, at biglang namatay ang Pangulo, hala. Hanapin ka namin lahat. Salamat, Atty. Virgil. Next, please. Good morning po. Pwede po bang other topic kahit isang naman? Sige. Kahit ang UPI is open kami kahit anong topic na pag-usapan dahil lahat yan nakapaloob rito Tantiamento po from UNTV. Meron po ngayon parang proposal na to postpone the BSKE and the funding for that purpose will be used sa energy emergency daw. Parang postpone muna ang barangay election dahil yung pondo ay gagamitin sa ongoing crisis. Ano pong posisyon ng UPI dito? Bago natin ibigay kay Atty. Virgil, may pananaw lang tayo dyan. Kung ikaw ang Pangulo, kailangan naglilist ka ng prioridad. May priority list ka. Tapos kung ano yung dapat na action na gawin mo, base doon sa prioridad mo. Ngayon, tama ka na pwedeng i-postpone yan. Maraming pwedeng gawin ang Pangulo na i-postpone. May election tayo ng barangay itong darating na October, September sa farm. Pwedeng i-postpone lahat yan at yung budget, pwede natin gamitin sa ibang bagay. Pwede po yan. Yan ay karapatan ng Pangulo at nakalagay sa kanya yan
katungkulan niyang gawin yan na mag-set siya ng priorities. So ibigay natin para mas malalim nating maintindihan kay Atty. Virgil. Yung pong halalan, pagka tayo'y merong halalan, ano po? Yung halalan ay kontrata. Kontrata sa taong bayan na ako ay maninilbihan sa iyo sa loob ng 3 taon bilang iyong kinatawan. Okay. So yung mga iwoboto po doon sa loob ng 3 taon na yon, yung kontrata nyo sa tao, 3 taon. Para po yan i-extend, kinakailangan ng batas. Kung yan ay i-extend. Kaya po yung nakaraan, in-extend nila dahil nung unang extension nila, presidential order yata yun or something. Yung nakaraan barangay election kaya naging 3 years ulit dahil sinabi ng Korte Suprema unconstitutional. Ano po. So, tama po kayo, marami tayong kailangan paglagyan ng pera para makatulong sa taong bayan. Dapat po yan, pati yan, bantayan natin. Ano po, bantayan natin dahil mina-mindset na po tayo na ang presyo ng gasolina, ang presyo ng fuel, hindi na bababa sa 100. Unang-una po, meron tayong, ang yabang nila, merong buffer na 2 months, merong buffer na 4 months. Wala kakagera lang, kakabomba lang, kinabukasan, sibad agad yung presyo. Hindi po ba nagkakaroon na tayo para meron na tayong kultura ng pananamantala? Ano po? At tuloy-tuloy po yan, hindi na sila nahihiya sa taong bayan. Talagang every time they have an opportunity to rob us, they will rob us. Wala akong tinutukoy kahit sino. In general, ano po, walang ano. Parang ganun po ang itsura ngayon. Ano po, para malinaw. Baka ako'y mapailan ng inciting to seduction dito. Sige po. Sunod po. Dadagdag ko lang doon, yung suggestion mo ay parang i-postpone o i-cancel yung barangay election, ganun ba? Para may magamit na pondo para crisis dito. Parang ganun yata. Of course, yung UPI, wala namang ginawa pang pag-aaral tungkol sa dyan. Dahil of course may mga epekto yan sa ating bayan. Marami ring pamamaraan ng gobyerno para talagang mapigilan o makontrol o ma-reduce o mabawasan yung presyo ng langis natin. Diba? Of course, sinasabi natin yung pagtanggal ng excise tax o pagtanggal o pagbaba ng VAT sa mga petroleum products. Yung mga gano'n di ba? Pwede rin talagang posisihin ng gobyerno yung actual na acquisition cost, yung mga selling price ng mga oil companies. Kasi pagka ganitong krisis, nakalagay naman sa ating batas na pwedeng talagang makontrol ng gobyerno yung mga presyo na yan. Kung kinakailangan pa nga, pwede pa nga ma-empowered yung presidente pagka-krisis talaga in cases of national emergency na i-take over temporarily ng gobyerno yung mga oil companies na yan Mga ganun So, yung mga ganun, immediate action na pwedeng gawin ng Pangulo ng gobyerno in times of national emergency, okay? Pero dito sa amin sa UPI, hindi lamang yon. Sinasabi ko, hanggang last year pa nga ito sinasabi natin dahil dito sa matinding korupsyon na ito, di ba? Na hindi lang daang bilyon ang ninakaw kundi trilyon pa nga di ba? Dapat kung talagang krisis tayo ngayon, dapat bilisin nila panagutin, ipasoli, bawiin yung mga ninakaw na yan ng gobyerno para mayroong pangtustos dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Ganun lang. So dapat ipakita nila na very decisive, bawiin, ipasoli yung mga ninakaw na yan, di ba? Panagutin yung mga nagnakaw at nandarambong sa kaban ng bayan. Yun lang. Thank you. Idugtog ko lang Ron para samantalahin na natin yung pagkakataon para maintindihan yung lahat. Paano tayo niloloko dun sa petroleum? Ilan sa sinabi ni General Romy. Nung una, yung iba karamihan sa ating kabataan, baka hindi pa kayo pinapanganak, ang pinakamalalaking petroleum na barko sa buong mundo, pag-aari ng Pilipinas, under ng ating PNOC, Philippine National Oil Company. Ang pangalan ng mga barko na ito na tinatawag natin very large crude carrier. Mga pangalan nila, Gat Bonifacio, Gat Jose Rizal, marami yan.
Kaya kami noon, pag napupunta sa ibang bansa, very proud tayo na tinuturo natin sa Pilipinas yan, Philippine National Oil Company. Ano pong trabaho nitong PNOC? Sila po yung taga-angkat ng raw product at finished product sa Persian Gulf. So, sa gobyerno yun, subsidized ng gobyerno. So, sila ang carrier, ang gumagastos gobyerno. So, pagdating dito sa atin, mura. Kasi bakit? Yung transportation cost, sinagot ng gobyerno. So, pagdating dito, mura. So, fast forward natin. Kung ako ay importer, kukuha ko. Ito actual estimated figure para alam nyo na kung saan nagkakadayaan. Pag kumuha, may tinatawag tayong dalawang bagay. Yung pre-on-board. Ibig sabihin, kukuha ako doon sa Persian Gulf, sarili kong barko, ako magbabayad lahat ng gastos. Ang tawag po nila doon, FOB. Pre-on-board yan. Babayaran. Ibig sabihin, kung ano yung presyo ng pagkakabili ko ron, kung magkano yung kalakaran ng presyo ron. Sa ngayon, approximate, sa peso na para madali natin maintindihan, around 60 pesos. Around 60 pesos per liter kung diesel yan. O maaaring mas mababa pa, depende sa volume na o-orderin mo. Kung 60 million yan, baka ibaba ng 55. So galing dun sa pinili ko, sa akin yung barko, gagastos ako ng fuel papunta sa Pilipinas. So pag gumastos ako ng fuel, idadagdag ko yun sa cost sa 60 pesos. So kung gumastos ako halimbawa ng 15 pesos per liter dun sa pag-transport, dagdag ka na naman 75 pesos na yun. Pagdating rito, excise tax, input tax, value added tax, lahat na more or less 14 to 16 pesos. So 75 plus 15, 90. Eh bakit 150 ngayon yung presyo? Ngayon, CIF naman tayo, ibig sabihin, sa kanila yung barko, doon sa may-ari ng refinery, i-deliver mo sa Pilipinas. CIF, ano yun? Cost, insurance, freight, included na lahat, i-deliver na nila rito. So sa ngayon, yun rin ang lumalabas around 90 pesos eh. So bakit naging 150? Ba't tayo nilang ibaba? Ngayon, kung isa-subsidize ng gobyerno ang transport, gagastusan nila ang transport, matatanggal, delivery pa rin dito ng pinakamahal na ng diesel natin, 60 pesos. So yun po siya. Colonel Diongala. Dugtungan ko po, no? Kanina po kasi, habang papunta rito, nakikinig ako sa balita, ini-interview po si former DOE Secretary Alcusi. At doon po sa kanyang interview, nilahad niya na po na yung time niya, yung department order na nilabas nila na nire-require itong mga oil companies to unbundle yung cost, yung cost ng pag-import natin ng refined petroleum products. Lumabas na po pala yung desisyon ng Supreme Court dahil kinontra po ito ng mga oil companies at oligarchs. At ito po ay nagkaroon ng lull na didesisyonan lang po pala, lumabas ang desisyon last year, 2025. At ina-uphold po yun ng Supreme Court, yung department order na yon ng DOE na ordering itong mga oil companies to unbundle yung cost ng importation o yung total package tungkol sa petroleum products. Tanong, binigyan po ng karapatan, bakit hindi pa po natin ngayon naririnig sa DOE? Although binabanggit po during the hearing, binabanggit ng current secretary ng DOE, pero ang tanong, ini-implement ba? Pangalawa, ginrant na po ng ating Kongreso yung sinasabi natin emergency powers sa Pangulo at mayroon na po siyang kapangyarihan para tanggalin yung excise tax at saka yung VAT. Eh bakit po yung excise tax at VAT lang ng kerosene ang tinanggal at ang rason daw is cost-benefit analysis. Doon daw binase. Mas marami raw Pilipino na gumagamit ng kerosene. Gusto ko pong itanong baka pwede po yung mga opisyal natin na nagbigay ng idea na to sa presidente natin, sa Pangulo,
Lagyan natin ng kerosene yung mga sasakyan nila, tignan natin kung tatakbo. Lilipad yun. Fuel yun. Bakit doon nyo po tinitignan sa ang napakabigat po na pumapasan dito, yung transport sector. Diesel, tignan nyo po ang presyo. 150 dito. Sa ibang lugar po, pag pumunta kayo sa probinsya, mas mataas. Tapos ang tatanggalan mo ng taxes yung kerosene. Parang hindi yata balanse, parang hindi naman fair. Kasi nakita naman po natin sa sitwasyon po dito, binabasihan kasi natin yung maps sa Singapore Ang maps po kasi parang stock market yan parang bulungan yan So kung paano nila i-manipulate yung costing niya, madali nilang i-manipulate kasi wala namang wala namang reference. Kung baka kwentuhan lang ng mga nag-ooperate ng maps doon sa Singapore yung costing niyan Kaya po nagagalit sila ngayon dahil nakikita na po natin kung magkano lang dapat talaga kumpara po sa mga katabi nating bansa ngayon dito sa Southeast Asia. Tingnan niyo po, pinakamahal tayo. Bakit? Considering na ito pong ibang bansa na ito, ito po hindi po ito democratic countries. Ang Vietnam ba? Democratic? Pero bakit naibababa nila? Kaya nilang ibaba. Tayo sabi, deregulated para maganda yung competition, para free market tayo. Ano po naging backlash ng free market natin? Nagkampi-kampi. Ano na po tawag natin ngayon? Cartel. Nag-usap-usap, nagkutsabahan. Kaya ito po yung sitwasyon natin ngayon. Sir, kasi Reno po. Tika lang, idadagdag ko lang doon sa sinabi ni Colonel Galang. Dahil ako yung dating director ng PNOC, Philippine National Oil Company. Mahabang usapan to pagka ito yung langis na ito dahil lalong-lalo ngayon dahil sa krisis. Pero masasabi ko lang, mayroong magagawa ang gobyerno, Pangulo para talagang mapababa yung presyo na yan. Dahil lalo ngayon dahil may krisis. May krisis na, umiiyak yung mga driver, umiiyak yung mga taong bayan sa taas ng presyo, langis, sa kayong mga bilihin. Pero marami naman dyan nanamantala, lalong yumaman dahil may krisis sa langis. Okay? Ang isang napakalaking paglapastangan dito sa ating bansa, sa mga taong bayan ay yung tawag nating Oil Deregulation Law, kung saan yung pag-aari ng taong bayan na National Oil Company na sinasabi ni Captain Ray ay pinasa sa mga pribadong sektor na kung saan ang their justification supposed to be, sinasabi ni Colonel John, ay para may competition, mapapaba yung presyo. Hindi nangyari yun dahil nag-usap-usap lang sila, nakokontrol nila ang presyo, yung gobyerno walang magawa, manood lang. Ganun nangyari doon. So talagang tayo sa Pilipinas, tayo ang dito sa Asia, tayo ang merong pinakamataas, hindi lang Asia pinakamataas yung ating presyo, yung increase ngayong krisis, di ba? Dahil again, sinasabi ng gobyerno, 60 days stock level o inventory, 60 days inventory ang ating langis sa Pilipinas. Pero sinasabi ni Attorney ni General Virgil Garcia, wala pang isang linggo, ilang araw pa lang tumaas na kaagad yung presyo. Ibig sabihin, presyo binili na lang 40 pesos, ilang araw pa lang binenta nila ng 100 pesos. Parang ganun, kumita na kaagad sila doon. Ngayon, pagka bumaba naman ng presyo, hindi nila binababa ang presyo. Antayin mo na ng ilang buwan, dahan-dahang ibinababa. Yun ang mga ganyan, mga kalukuhan sa mga negosyo ng langis dito sa ating bansa. Thank you, thank you. Sir, isa na lang bago yung tanong. Kahapon din, ito po, tingnan niyo po ito, nagtataka ko kahapon. Tinanong yung ating current Secretary of DOE at saka yung ating Secretary for Foreign Affairs. Meron daw po tayong mga bibilin kasi na supply coming from Russia. Pero they need to talk with the State Department
bago daw tayo makipag-transact. Kayo na po sumagot doon sa katanungan na to. Bakit kailangan pa? Kasi talaga po tinanong ito kahapon, isa doon sa senador natin, tinanong niya, bakit kailangan tayong kumuha? Para bang kailangan natin magpaalam sa ibang bansa bago tayo bumili? Bakit? Ano ang participation nila? Bakit kailangan ganun? Kayo na po sumagot doon sa tanong na yun. Sir, good morning. Nabanggit po kanina ni Captain Ray yung tungkol po sa hinihiling ho ninyo na makikipag-usap po ulit kayo kay General Browner. Ano po kaya ang maaari niyo pag-uusapan, sir? Direkta kasi ang usapan pagka retired at saka active military ang nag-uusap. Direkta na sa punto kung ano yung mga problema ng bansa. So nakikinig tayo sa kanila, nakikinig rin sila sa atin. So ito yung one way para maiwasan natin yung friksyon at haka-haka na yung UBI is gumagawa ng mga bagay na labas sa ating batas. At ito rin yung avenue para sa active military naman, ma-deliver nila yung kanilang gustong sabihin. Hindi lang sa amin, sa mga retired military, kundi sa taong bayan. So, ang pag-uusapan natin, yung nilalaman ng ating writ of mandamus, pwede yan. Kasi sasabit namin yung letter mamaya para dun sa request ng face-to-face meeting, i-attach natin ito. At anumang bagay na kinakaharap ng ating bansa, kailangan pag-usapan talaga dahil isa lang ang i-deliver nating mensahe. Na sana huwag silang magpagamit sa mga politiko at ang kanilang katigan ay ang kagastuhan ng taong bayan. Yun po ang magiging foundation ng aming pag-uusap. Dagdag lang po, sir. Kung halimbawa hindi po tumutulong si Presidente tungkol po sa kalusugan niya na ipaalam sa publiko at pangalawa, yung kanyang hair follicle drug test, hindi ho siya tumugon. Ano po susunod na gagawin ng UPI? Tayo naniniwala pa rin doon sa wisdom na meron yung ating Supreme Court. Palagay namin gagawa sila ng matibay na aksyon para sagutin ito. Ngayon, kung sakasakali, worst case scenario, walang mangyari dahil sinasabi natin kaya nilang impluwensyahan lahat ng sangay ng ating gobyerno. Ulitin ko yung medical reports, pwede mong pikein yan. Pero yung totoong state ng kalusugan mo, kung may nararamdaman ka at kung may totoong sakit ka, hindi mo pwedeng pikein yan. So sa atin, hintayin natin ang pagkakataon na gumana ang ating justice system, gumalaw ang Supreme Court, doon pa rin tayo nakaangkla, at saka tayo gagawa ng aksyon na susunod at ayaw nating mag-overlap, ayaw nating isipin na walang gagawin ng Supreme Court, ayaw nating isipin yun. Sigurado tayo may gagawin. So ayaw nating gumawa ng hakbang na hindi pa natin nakikita kung ano yung aksyon ng Supreme Court. So hintayin po natin yun. Wala na. Wala na ba? Balik po tayo sa gas natin, sir. So, isang taon pa lang ata umupo si President. So, parang napapanood ko na yung natural gas natin sa Ligawasan, Mars. So, nagkapirmahan na ng pag-i-explore niyan at bakit, sa tingin ninyo, saan napunta yung pirma na yun ng Department of Energy at saka taga-BARM? Sasagot yan si General Raul Bukis. Diyan sa area na yan, merong service contract na natawag eh. Ang alam kong merong kontrata ng gobyerno, yung SK Ligawasan Oil and Gas Corporation sa gobyerno. Merong kontrata dyan na i-develop yung service contract 72 dyan sa Sultan Kudarat. Hindi pa kasama yung Ligawasan Mars area dyan sa may Maguindanao. Yun yata ang susunod na ginagawa nila. Hindi lamang sa national government, kundi doon sa BARM mismo. Kasi under BARM yun eh. So BARM na ang namamahala doon. Ang alam ko, may mga kausap na sila dyan, ang mga developers o mga explorers o yung mga oil and gas companies sa ibang bansa para i-develop yun.
Pero ngayong existing ngayon, ilang taon na ba? 4 na taon na o 5 taon na. Alam ko, minsan nagpunta ako doon, meron nang silang flare na lumalabas na may proof na mayroong natural gas kasi may sunog na eh. Pero as to the commercial quantity, hindi pa confirm yun kung commercial quantity ba talaga yun. So, ongoing pa, ang alam ko, yung kanilang continuous drilling to determine the commerciality of the entire deposits, parang gano'n. So, hindi pa talaga. Ewan ko kung ilang taon pa yan bago mapatunayan na talagang merong commercial quantity doon. Yun lang. Thank you. Kung may katanungan pa tayo, parating yung TV5, nag-message sila, nagpapahintay sa atin sila. Baka may mga katanungan pa po tayo. Anything po na nasa kaisipan ninyo at kaya natin sagutin habang nandito tayo, samantalahin po natin. Sir, Ate Melby po, vlogger. Doon po kahapon sa pinalabas na si Pangulong Bongbong Marcos na nagja-jogging at ginawa din po ang jumping jack. Marami po ang nag-react. Ang ilan sa kanila nagsabi na siya ay healthy. Pero ang iba naman po ay nagsabi na mukhang parang siya ay high na high. Tulad ng nakapost kay Attorney Guanzon. Do you believe na siya ay high na high or nasa good health po siya? Attorney Virgil, sir. Naniniwala po tayo na ang ating Pangulo, katulad ng kanyang ipinakita sa atin kahapon, ay maganda ang kalusugan. Ano po? Nakailang jumping jack siya. At saka tumakbo sa paligid ng Malacanang, mahirap din po gawin yun. So, paniwalaan po natin yung kanyang pinapakita na siya ay mahusay ang kanyang kalusugan. Pero dapat po, ibigay niya rin ang hiling ng taong bayan. Gusto natin ng medical bulletin tungkol sa tunay na kalagayan niya. Sabi niya kasi gumaling na yung kanyang tuberculosis. Paano yung sabi meron siyang stage 4 cancer? Meron ba o wala ba? Gusto nating malaman lahat ito. Sa kanya dapat manggaling. Sa doktor niya dapat manggaling para matapos yung mga ganitong haka-haka. Divisive po kasi yan eh. So, masaya po tayo dahil sa nakita natin kahapon, sa nakita natin kagabi na okay siya. Paniwalaan po natin yon. Huwag na natin isipin na AI yung ganon dahil mukha naman po talagang okay talaga sa kahapon. Parang hindi sila kumbinsido, Attorney Virgil, na okay siya. Ang sabi ng karamihan dito, okay siya, high na high, kaya tumatalo ng mataas eh. Siguro po yung ibang kasama natin dito, tingin ko naman medyo magkakalapit tayo ng ating sa demography, medyo age group pareho eh. Kung maalala niyo po nung, ito po hindi naman ito hindi ito marites, hindi ito chismis. Noong pong 86, pag-alis po nung pamilya nila dito sa Pilipinas, di po ba pumasok ang taong bayan sa palasyo? Ano po yung isang nakita doon sa Malacanang noon? May nakita sila na hospital bed at saka dialysis machine. Parang hospital room na set up sa loob ng Malacanang. So, ayaw po natin maulit yung mga ganung bagay. Sa Amerika, ginawa na rin nila po yun. Panahon po ng gera, World War II. Si President Franklin Roosevelt. Tinago po nung kanyang asawa si Eleanor. Tinago po sa mga American populace yung true state of health ni President Roosevelt. 6 na buwan ho yun. Hindi lumalabas. Wala pa ng social media nun eh. So naitatago nila. Hindi alam ng mga taong bayan, si President Franklin Roosevelt pala incapacitated na.
Nalaman na lang ng mga tao na nung namatay si President Roosevelt. So ayaw po natin ng mga ganung senaryo, yung mga ganung pangyayari. Ayaw na po nating maulit yun. Kaya po tayo, sabi nga natin, yung sinabi po kanina ni Dato Benji, this is beyond sa legal eh. Ang pinag-uusapan po kasi dito is moral and yung truth. Maging makatotohanan po tayo. Sagutin po natin at ilabas po natin kung ano yung katotohanan. Sir, tanong lang po kay General Bugis. Sa isang interview po, nabanggit niyo po doon na ang problema ng bayan, ng ating bansa, ay hindi ang taong bayan, kundi ang gobyerno mismo. Ang sagot naman po ng mga PBM supporter, ano daw po ang nakikita niyo sa gobyerno na siyang problema mismo? Kasi napakaganda naman daw po yung kanyang ginagawa ngayon sa ating bansa. Okay, totoo yun. Nabanggit ko yan sa isang interview. Interview ba o sa Facebook post? Inaakusahan kasi yung UPI na kami daw gumagawa ng mga bagay-bagay na dinidestabilize yung gobyerno. Yun yung konteksto noon eh. Kaya sinagot ko yun. Sabi ko, hindi UPI, hindi taong bayan ang nagdi-destabilize ng gobyerno, kundi yung gobyerno mismo dahil dito sa matinding korupsyon na ito na pinapayagan, na lalong lumala, na hindi accountability, hindi pinapanagot yung mga